Hello people! This is John Vergara. So, sa video na to, ituturo ko kung paano mag-drawing ng katawan ng tao. And sa video na to, specifically sa female torso. So, ituturo ko kung mga ways ko kung paano ko makapag-drawing ng anatomy or body ng tao. So, sa nakita nyo dito, meron tayo dito is pambura, lapis, prepared ko gumamit ng mechanical pencil, at dalawang papel, isa para sa pag-drawing at isa naman para hindi ko mas-smudge ng pawis yung drawing. So, dito magsisimula tayo as vertical line. So, front view ito. So, magsimula tayo ng parang isa pang, this horizontal line pala, tapos dito ang vertical line. Tapos mag-drawing tayo ng egg shape. Then mag-drawing tayo ng parang thirds nito, itong egg shape nito. So, about this one. Then from this point to this point, sana hindi nakaka i-double natin yung length, tapos maglalagay pa tayo ng around here sa dulo na to. So from this to this, i-double natin, tapos another about halfway dito. Ito na yung crotch area. Wait lang ha. So the next step is maglalagay tayo ng circle dito. Bali 2 ends nito ng lines na ito. At from end ng circle, magdudro tayo ng somewhat vertical line. So, kung saan nakatama, kung saan nakatutok yung bali kapantay nitong length na ito, yung length dito. Ito na yung magiging yung buto, yung lower body, yung ang tawag sa English nito, clavicle ba yun? Sorry, hindi ko pamilya sa parts na ito. Yung buto sa lower body, hip joint, I know, hip bone, yes. So mag-drawing tayo ng from this to this. So para sa hourglass shape. So, yung V pattern here. Tapos ito, hindi siya perfectly vertical.
parang dito siya naka line. Dito, isa pang line dito. So, sinabi ko kanina, nakapokus itong video na to sa torso. Pero dito, i-include ko na rin yung upper leg ng babae na to. So, dito, kapantay ng crotch area, yung dulo ng line, dalawang line na ito. Ito na yung wrist area. Then from this point, sa gitna ng circle, around here, maglalagay tayo ng circle pa dito. Ito na yung represent ng elbow. Okay. Then mag-draw tayo ng dalawang lines, cylinder shape. At dito naman medyo narrow yung sa dulo, sa wrist area. Then, yung neck area, yung leeg, may isa pang yung parang bump, yung muscle sa shoulder area. I think, remember ko, deltoid ang tawag dito sa muscle na ito. Then finally, hindi pa finally, meron pa palang couple more. So dito, from this area, mag-draw tayo ng dito sa intersection ng neck sa dito. Then finally, sa rib cage area, mayroong isang parang cavity dito. Parang hollow area. Ito yung tummy area. Yung parang si Chan. Okay. So, mag-draw tayo ng 3/4 view. So, sa 3/4 view naman, same, let's say, line dito. Then, yung vertical line, slight S na siya. Then another horizontal line. So magkatapat tong dalawang to.
So itong oval na ito, tapos vertical line para sa front view. Itong line nito represent to ng front ng chest and going, ito na yung crotch area, tapos dalawang circle sa both sides. I-draw lang tong area na yan na to. Tapos yung 3/3 nito, yung sinabi ko kanina, 1, 2, 3. Meron siya opening dito. Kukunik tayo ng lines na parang hourglass. At meron siyang itong area na ito at opening. Ito siya. So, in my opinion, hindi kailangan maging perfect yung anatomy, yung mga bumps, mga buto dito, kasi meron pa siyang saddle na buto dito sa area na to, na minsan makikita sa ibang katawan. So, in my opinion, mga basics lang yung kailangan. So, i-draw na natin yung then another line dito. Ito yung maging leg niya. So, from there to here, yung gitna. Ito yung elbow area, yung joint. So, from here to here, ito yung haba or height ng ulo. Hindi ko kasi dinraw yung ulo dito, pero yung from to here, height ng ulo to. Ganon din dito, from here to here, ito yung height ng ulo. So may leg dito, leg. From this point, i-connect natin to, like this. Tapos yung teardrop shape. So about sa shape ng breast, hindi siya perfect na bilog, para siyang teardrop. Para siyang nakasabit na parang balloon na may tubig sa loob na nakasabit.
Parang ganun. Mahirap ipaliwanag. So finally, yung side view naman. So hindi natin kailangan i-drawing yung vertical. Pretty much hindi na kailangan i-drawing yung horizontal line. Pretty much S na nag-represent na vertebrae. So S dito, then another circle, parang oval, tama, mas oval shape. Then from here, circle, parang kalahati ng circle. So ito area na ito, para siyang pinati na kalahati ng oblong. So ikakulik lang natin ito and this one. And leg dito. Then dito sa area na to, dito na yung shoulder area. Tapos sa gitna ng circle na dinrawing ko, ibababa natin to dito. Then like I said, yung 3/4 ng bilog na ito, meron siyang cavity, gaya ng sinabi ko kanina dito. Tapos meron siyang tummy area. Then yung breast area. From here to here, kalahati. Elbow area. Papanik lang. Tapos sa wrist area, medyo narrower siya. So, parang itong kamay na ito, meron siyang bump. Meron siyang wrist area. Hindi ko muna i-include yung kamay mismo. Yung hand mismo, hindi ko muna i-include. Then lastly, dodrawin na natin yung leg. So sa side view, hindi talaga perpendicular yung stand ng tao. Medyo slanted siya pa ganyan. Okay? Slanted siya na pa ganyan. Hindi siya perpendicular sa ground. Medyo slanted siya. So ganito yung gagawin natin sa leg. Okay, so hanapin ko na lang yung pambura kasi meron pa isa pang pambura dito.
Okay, so mukhang nawala yung pambura ko. So gagawin ko na lang, ibuburay ko na yung excess lines gamit tong pambura rito. Okay, so finish na yung tatlong view para sa female body. So ang huling sasabihin ko dito is yung to keep in mind para mas more ma-familiarize sa body. Una, yung length ng shoulder at ng length ng hips pareho at para siyang hourglass shape. Kung sabi tayo pareho yung meron kasi hips na babae na mas malapad pa, pero hindi posible na mas narrower yung hips sa shoulder. Sa opinion ko lang naman yun. So kung ano yung lapad ng shoulder area, ganoon din yung lapad ng hips, or pwede siyang medyo mas wider na konti. Sa lalaki kasi kabaliktaran, malapad yung shoulder pero yung hip area narrower. So parang ganito yung sa lalaki. Ganyan. So yung kamay nandito. I think ilalagay ko na rin yung nakalimutan ko lang sabihin, yung collarbone. So kanina yung binura ko, meron siyang horizontal line dito at vertical line. Mag-draw tayo ng parang ganito. Kasi isa pang line na pag ganyan. Ganyan dito. Itong leg na to sa 3/4 view, madalas kapantay nito yung isang ito dito. Tapos hindi masyadong visible dito yung yung collarbone. Tapos sa belly button around here. So kung ito yung waist, slightly below, ito yung belly button niya. Okay. Hindi ko lang masyado nabura maayos kasi nawala yung eraser ko ngayon. So, ganyan yung waist ko para ma-map yung katawan, yung anatomy ng tao. So, this is it for this video. Thank you for watching.